Bagamat may pangamba ay naniniwala pa rin ang legal counsel ng 18 dating sundalo na nagsilbi umanong mga bodyguards at taga-deliver ng pera ni dating Congressman Saldico na hindi nawawala ang kanilang kredibilidad sa kabila ng pagbawi ng mga ito sa ilan sa kanilang pahayag. Ayon kay Atty. Levy Baligod, bagamat may mga naunang pagkakamali sa kanilang pahayag, nakahanda naman silang itama ito. We are man enough to admit a mistake. And we are brave enough to rectify it. Kasi ang hirap naman kung panindigan mo yung oversight na ganun. Reputation ng isang tao yun eh. No? So we don't take the reputation of any person lightly. Tugon pa ng abogado na hindi sila papayag na masira ang isang mabuting pangalan dahil sa issue. Well, that is a risk. Of course, may nagsasabi na, tingnan nyo, nagkamali sila, wala nang credibility yan, falsus in uno, falsus in omnibus, mga ganyan ang sasabihin, no? Pero yun ang katotohanan eh. And we are ready to suffer because of that. But we cannot allow somebody's good name and reputation to be besmirched just because we do not want to rectify our mistake. Samantala, sinabi pa ni Atty. Baligod na kung hindi paniniwalaan ng mga senador ang naging pahayag ng 18 bodyguards ay may inihanda pa silang ibang maaaring tumestigo sa issue. Nagsumite ako ng 14 na pangalan sa Senado, no? Para ipasampina nila, para sa susunod na pagdinig, ay kilatisin nila, they ask incisive questions, no? Para malaman nila kung ano yung alam ng 14 pa. Ay kung hindi pa sila kontento sa 14, meron akong inihanda pa na 7. Kahapon, hindi nakadalo ang mga ito sa patawag na meeting ng Senate Blue Ribbon Committee sa pangunguna ni Senator Erwin Tulfo. Giit pa ng abogado na hindi sila natatakot na humarap sa susunod na patawag ng Blue Ribbon Committee. Ngunit, We are worried. Why? Si Erwin Tulfo ay isa sa mga nirereklamo ng mga sundalo, no? Tapos siya ang mag-iimbestiga. Tapos siya rin ang magdedesisyon kung sino ang nagsisinungaling sa hindi. Ngayon, meron ba si Mr. Erwin Tulfo, sasabihin ba niya na we are testifying truthfully? Definitely, he will say, you are testifying falsely. And what comes next after that? We will be cited in contempt and punished. And ipadetain niya kami. Pwede niyang gawin yun. tugon naman ni Senator Erwin Tulfo sa pahayag na ito ni Atty. Baligod. Definitely. Mag-i-inhibit po tayo para wala pong masabi, di ba? Dahil yun din po hinihingin lang sa press con, sinasabi po ni Atty. Baligod, atin lang sila pag nag-inhibit ako. Di wala pong problema. Mag-i-inhibit po tayo. Ibigay ho natin kay Senator Kiko dahil siya po yung Vice Chair. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.